Salamat po sa ating mga gurong kalapag-pakilan. Sa punto po ito, aking nakalanganan upang ipakilala ang ating panauring pagkakas. Siya po ay katulad ninyo mga bata, nag-aral ng primarya dito sa ating paaralang Tibig Elementary School. Nag-aral ng intermediate sa Valerio Malabanan Memorial School. A graduate of high school in the Mabini Academy, college at De La Salle, law school at Arellano School of Law, take and admitted and passed the bar exam last May 2, 2022. A notary public senior associate at Saisi Goris and Delayo and Company, a partner firm of Ernst & Young International. The first lawyer of Tibig, the first Tibigian lawyer, none other than Attorney Sheila Rigacho Calon. Magandang hapon po sa ating lahat. Before po I go to my speech, let me first express my utmost gratitude and appreciation to the school administration of Tibig Elementary School, particularly to the director, our principal, Sir Paul, Sir Osmundo, our Kapitan, Sir Noli, Ma'am Chaco, and Sir Michael, to our teachers, and to my grade 3 teacher, Ma'am Arlene Gonzalez. She is the reason why I'm here in front of you, dear graduates and parents. Ngayon, hayaan mo ako magkwento. Ang aking speech ay isang kwento. Sana pagpulutan niyo ng aral, inspirasyon, gusto ko kayong mabigyan ng guidance and direction. Ulit niyo rin ako, grade 1 at drawing sa kanyang sahig. Kay Ma'am Linda Baroka. Mga bata na yung mga teachers natin, yung mga parents kilala si Ma'am Linda Baroka. Grade 2, naging teacher ko si Ma'am grade 2, aka Mrs. Morada. Napapunta ako sa unahan, Lilia, bali Ma'am grade 3, Ma'am Arlene Gonzalez. Pinag-respect ako ng multiplication table. Katulad niyo rin ako. At the age of year 2004, papasok din ako ng gym ng PBM. Kasama na tayo, graduation ko yun. Nakaupo rin ako sa monoblock, isang batang nangangarap. Pero bago yun, nililipat ako ng grade 4 sa PBM. Lunch break nun is, ipapit ako sa iyo sa bata. Lunch break nun. Hindi siya kakain sa amin, hindi siya mag-lunch. Kasi pinadala naman siya ng tatay ng lunch eh. Kahit sa banang ko yung school. Pupunta siya ng kantin. Bago siya makarating ng kantin, madadaanan niya yung principal office. Sa principal office, parang na-observe ko ng bata, daming tao. Nakakaisip. Mga ang gaganda ng tindig. Mukhang ang tagalino. Yung bata, ganyan yung naka-observe siya doon sa principal. Aligagasin ako. Magkakaintindihan sa pag-estima ko dyan sa mga visitors namin. Bumalik ako. Ginamit ako ng kantin. Lakad ako. Punta ko ng quadrangle. Yes, ako pala yung bata ko. Nakita ko ng quadrangle ng PDM surrounded by classrooms. Hindi ko naman malaya sa tignan ng plako ng quadrangle. Tumingin ako sa langit. Gusto ko maging abogado. Unconsciously, nangarap ako. At the age of 10, lumabas sa bibig ko gusto ko maging abogado o doktor. Dahil sa mga tao nakita ko ang gaganda ng isip. Ang gaganda ng isip. Mga mukhang matatanin. Bigyan nila ako ng inspirasyon. Ang ganito kong ito, dekada ko ng dala-dala. Ito yung inspirasyon ko, ito yung
Bago ko na, siyempre, mga bata, bago tayo makapunta ang kolehiyo, nagdaan tayo ng elementary, high school, college. Pagdating ko ng college, decided na ako gusto ko maging abogado. Kumuha ako ng legal management. Akala ko naman, pag-graduate ko ng legal management, abogado na ako. Tinamad na ako. Kasi, ilan kami magkukulehiyo, hindi naman kami mayaman. May mga bata pa ako kapatid na magkukulehiyo, sasabay-sabay kami. Tapos na. Tumigil ako, nagtrabaho ako ilang taon. Hanggang sa nanay ko tumawag, si anak, parang kaya ko mag-aaral ko ng abogado. Nag-take ako ng exam, isang school lang, Arellano Law School. Sabi ko sa sarili ko, hindi ka ako mag-take ng ibang school. Ayoko nila mas malayo sa parte ng Manila, mahirap pala ako. Konti lang yung pera namin. Dala doon, dala kita. Yung exam namin, hindi lang kami nakabara. Mamaya kayo bibigit ko. May recitation. Ano ba ako sasagot ko? Dalawang taon na ako. Itong trabaho. After yung recitation, sabi yung galing sa examen ko. Nagpares sa examen ko. Anong course mo ng college? Legal management ko. Magaling ka. Pumasok ka. Sabi ko, Lord naman. Parang konting kulang-kulang sa akin. Hindi na ako tutuloy. Ano yung tulad mo din ako simple lang. Huwag hahal lang ang kahirapan. Sa mga magulang natin na nandiyan, ang mga magulang ko po hindi tapos. Bagay nung pumapasok na po ako ng legal management sa Lasal. Nakita ko ng tatay ko. Tumigil siya makita siyang kakilala. Sabi, pare, saan ka? Ito, ihahatid ko si attorney. First year legal management, abogado na tinigil sa akin. Pinag-take ako ng bar, formality na lang yun, ano kung bakit. Abogado na kung tuloy ng pamilya ko sa akin. Pero sabi ko kasi, papasa ko yung bar kasi bayad ko yun sa mga magulang ko. Bayad ko yun sa kanila. Para yung mga tao na doubted sa pananalig ko, kasi ang makataas, may isip nila, kaya naman kaya. Mga bata, kung may advice ko sa inyo, sino sa inyo may pangarap na paglaki? So, sino may gusto ng maging paglaki? Yung iba wala pa. Yung mga wala, yung mga meron na, keep it, burn it inside. Keep that side. Ang hawakan niyo yan. At the age of 10, sinabi ko sa inyo, tumingin ako sa langit, gusto ko maging abogado o doktor. Abogado ako ngayon. Pero bago ko yung nakuha, 2 dekada, ang aking ginugol. Mga bata, mangarap kayo ng mataas. Alam niyo kung bakit? Sabi niya sa kanta, di ko lang mangarap, managinip ka habang gising. Huwag kayo maniwala niya sa kanta. Impossible dream? There's no such thing as an impossible dream. Kung hindi niyo siya makuha, yung pangarap niyo, the way you like it, in the process you want it, maniwala kayo, ibibigay yan sa gusto ng Diyos. Just keep the dream as high as the sky, dream as many as stars in the skyline. Trust the process. I am a living testimony. Huwag kayong susuko dahil lang sa kahirapan.
yung asawa ko. Iiyak. Pagdating dito, umiiyak na. Sabi ko, sinanay, sabi ni nanay, ginapak ko yun. Mga magulang, pakinggan niyo yung mga anak ko ulit. Pagdinig ng mga magulang ko sa akin, kahit hirap na hirap sila. Sabi nga ni Mang Charo, maraming paraan. Kayo na lang ang bahala mga magulang. Mga bata pa sila. 0 to 8 or to 40 years ang mga bata. Ngayon kayo mga magulang, at this stage, nag-graduate na sila. Kayo naman nasa stage of determination para sa pangarap ng mga anak nyo. Kakayod kayo mainit, sipin yung mga anak nyo para sa mga anak ko. Dahil wala ako dito kung wala yung mga magulang ko. Malaking achievement na po ang mapag-graduate ang mga anak grade 6, 6 na taon. Hindi pa kasama ang daycare at kinder. Mga magulang. Ganun na kayong kadeterminado. Ano pa pag dumating kayo ng kolehiyo? Isang award yan na hindi nakikita. Isang trophy na hindi nyo mahahawakan. Pero andyan sa puso ng mga tata. Habang nakikita nyo yung mga anak nyo, habang inaabot nila yung mga pangarap nila maakyat. Alam mo, may sinulat akong speech. Kasi sabi ko, baka hindi ako clear, hindi ako consistent sa message ko. But, dahil habang tinitingnan ko kayo, nakikita ko sa ko, parang hindi ko kayo masakay ng speech ko, parang hindi lang na. Gusto ko man lang matouch yung inyong mga puso. Mabigyan ko kayo ng inspirasyon. Matingnan niyo ako. Hindi po ako perfecto. Hindi po ako laking mayaman. Hindi po ako ganun katalino. Mga bata, sinasabi ko sa inyo, wala akong nakuha ko ng achievement nung nagtapos ako ng grade 6. Ako yung most valuable player sa badminton. That's all. Anong pakil ko? Basta ang pangarap ko maging magtrabaho na sila. Ayun yung gusto ko. Trust me yung process. Dream as high as the sky. Mangarap kayo kahit na. Kung gusto nyo abutin ang langit, possible yun. Huwag yun sabihin ko kung sige na maaabot mo ang sky. Pag kayo na yung piloto, flight attendant, take off yung aeroplano, kasi ipapawin na kayo, you are as high as the sky. And dream as many as the stars in the skyline. Ito lang ang antique, walang bayan. Ito lang ang pwede mong gawin na walang mamumulya. Walang inismi. Mga magulang, pag sinabi niyo sa kapitbahay mo, gusto ng anak ko maging teacher. Gusto ng anak ko maging doktor. Gusto ng anak ko maging dentista. Kaya anak ko. Pagdating ng araw, mga anak nila, ang teacher yung anak ko. Pag sila magpapabuo ng doon sa anak ko. Mga magulang, mangarap din kayo. Hindi lang para sa mga bata. Kayo yung mag-guide sa kanila. Mga bata, isa pa, fake it until you make it. Ano namin yan, mantra namin sa school. Fake it until you make it. Ay, feeling mo ang bobo-bobo mo, pumasok ka ng classroom. Kahit ang tingin mo, hindi mo matatapos. Kahit ang law school, pumasok ka. Fake it until you make it. Damdamin mo kung anong gusto nyo maging. Magalaki nyo maging piloto, maging doktor, maging polis, maging businessman. Damdamin mo. Go lang. Walang pipigil sa inyo. Yan, sa dami ng imbatas, halos lahat, bawat ibot, galaw, tao, halos wala pipigil. Puro restrictions. May guidance with rules and regulations.
pinayak ako ni Ma'am Marlene. Hanggang ngayon, kaya ko mag-multiply mentally ay magkang times 10 lang. Mangarap kayong napakataas. Kasi sabi ng prof ko, mangarap kayong napakataas para pag bumagsak kayo sa buong ng kapitbahay ng bansa. Di ba? Hindi pa sa lupa. Di ba bagsak pa kayo? But still, nangarap kayo. At alam niyo kung bakit sinasabi kasi kung kayo na mangarap na napakataas. Kasi yung effort mo, yung determination mo, kapantay ang ibibigay mo nun. Dahil nangarap lang kayo na makagraduate ng elementary, hindi na kayo mapupursige, pasok ng high school, college, at kung gusto niyo mag-doctorate, mag-masteral. Di ba? Mangarap kayo mataas. Abutin man kayo ng ilang taon, still, nakamit ko ang pangarap. Ganun ang laban. Trust the process. Trust God. Keep it in your heart. Keep the desire. Lagi kong pinapanalangin kapag may exam kayo. Lalo na nung more. Lord, keep the light on my candle. Kita ko, pag ako natutuyo, nire-represent ko yung sarili ko na ilaw ng isang kandila. Pag kita ko, pag-aandam-andam ko siya, still, there's light. Andun pa rin yung sarili ko maging pagkakalo. Now, ito ako nagtatrabaho. Mas mahirap. Hindi na natapos. Hindi na natapos. Pero mangarap kayo. Kasi, dream will ilay. Hindi yung bumuhay sa inyo. Pag tumalong kayo ng pangarap, ano na lang kayo? Sabi nga, pag daw walang problema yung isang tao, pupulit na siya ni Lord. Tulad din yan ng pangarap. Pangarap. Mangarap ka. Mangarap ka. Kahit yung pangarap mo tumama sa loto, still yung pangarap ka. Lagay mo sa puso mo. Sana pagkatapos nito, makita na maimulan kayo sa magiging inspiration mo. Tulad ng isang batang 10 years old ako. Dumaan na ako ng principal office pero nabuo yung pangarap ko. 20 years ago, I was 10 years old. Hindi ko akalain magiging abogado ako. Sabi ni Ma'am Marlene, it's a pleasure to have me here speaking in front of you. No, mga bata, isang sikreto, nangarap ako, yung kwento ng ako, 10 years old ako, ay may kwento ko sa mga batang nag-graduate. Yes, pangarap ko po ito, makapagsalita ko sa inyo. And thank you, Ma'am Marlene, for fulfilling one of my dreams. Ang dami pa akong pangarap. Simple, malaki, sobrang laki. Habang sa pamilya ko, kaibigan o kapwa ka. Huwag kayong titigil. I really made a thing to my speech na speech ko about dream. Kasi doon ako nagsimula. Doon ako nagsimula. Napatuntok ako dito because of my God. Sabi nila impossible. But it's not impossible. Hindi ko na po pahahabain. O na lang po nag-iisang pumipigil sa mga batang at mga magulang na kumain ng pansit at sopas na handa nila. Baka lumamig na sa bahay. But sa mga magulang, congratulations. Isa-isa po yung binabati kanina, pati po ang aking mga graduates. Sana maramdaman isang achievement po to. More than the children here, or also your achievement. Makapagpalaki, sinanin ng umiiyak dahil ginapakilaki ng ako. I hope ang kanyang apo ay makatapos din ng college. At matupad ang kanyang pangarap sa kanyang apo. Tulad ng mga magulang, alam ko hindi lang isa yung anak nyo, may baka meron pa kayo sa inyong bahay, but still, bigay ng Diyos yan. Kasamahan na kayo, kasama nga lang din kayo, kasama ng mga bata nagtapos. Congratulations sa inyong lahat. Maraming salamat po. Isang pangarap ko ang mga
ma-appreciate niyo po ang aking tagumpay. At sana po, hindi po tayo, wag po tayo, hindi po imposible na isa sa 80 mga batang ito maging presidente ng Pilipinas. Ganun po kayo gusto mangarap ng mataas. At kayo, mga magulang, hindi po alam kung ano ang angkop